Sacrifice na ang ginagawa ng South Korea dito para hatakin ang grupo dahil merong 8 breakaway. Kailangan magtutulungan yung tatlo rito dahil nasa likod ang mga Victoria at Exodus Army, Go for Gold, Excellent Noodle, 7-Eleven, Standard Pro Cycling, MPT at Dandix. Di rin na napakarami ang nag-aabang. Makakawala na kayang tuluyan yung ating 8 breakaway dahil yung ating peloton agris. Nanatili pa rin ng South Korea ang kanilang overall individual classification na dahil nahihirapan silang makuna ng oras ito dahil advance finish. Lagi yung kanilang finish line. Although may mga sumubok mag-aatim ng break, ayun nga lang ay hindi natutuloy kaya nanghihinayang din sila dahil magaling talaga maglaro ang mga international. Although talagang maraming sumubok, yun nga lang aabutin at dito sa kanilang Stage 5 Tour of Luzon 2025, 120 kilometers, clock to clock, U-turn at tadaan ng New Clark yan. Kumbaga abot tayo ng San Jose kaya mag-i-enjoy kaya sila sa ahon pero may lusong yan pagbalik nito. Aabangan natin kung meron bang makakawala rito dahil marami ang gustong bumawi rito. Sa team classification naman natin, nangunguna ang syempre standard at meron tayong 8 breakaway kasama si Joseph Habinyar ng Team Excellent Noodles, Jonel Carcueva, Patrick Pagdaluna, Nicole Paria, Nashlim, Erickson de los Santos at saka Jeremy Lizardo at Mark Ryan Lago. Kapag nagtutuloy-tuloy at magandang palitan sa kanilang breakaway rito, maaaring maitutuloy ito pero grabe siyempre mautak maglaro ang mga international dahil kapag malapit na sa finish line doon naman sila bibigay. Kumbaga hahatakin lang yung grupo dahil alam nila na talagang mag-aangatan rin ang peloton. At ito kita nyo naman yan. Mga team Gapyong ng South Korea ang bumibit-bit sa peloton habang sa likod ang mga Victoria, 7-Eleven, Standard, Excellent Noodles, team Go for Gold at marami pa tayong iba't ibang team at Derina na nasa likod na nag-aabang at Marcelo Pilipi talagang kinokontrol din siguro niya rito dahil kapag hindi siya tutulong dyan yung kanyang sprinter nasa likod. Syempre si Ian dahil back-to-back champion sa stage winner din nga si Ian sa kanilang stage 3 at saka sa stage 4. Kumbaga na mahihirapan sila naman sila dito kapag inabutan na naman yung ating breakaway. Kaya siyempre si Marcelo dahil siya yung nagkokontrol na muna sa harapan. At Havinyar, grabe yung ating breakaway. At meron tayong under 23 nakasama rito sa breakaway na si Patrick Pagtalunan. At grabe, mainit talaga ang ating laban. Tiis kung tiis kailangan. Ang isipin mo dito, wala nang bukas to. Ibubuhos mo rin talaga. At ito grabe yung overall yellow jersey dito na si Jo Deong ng Team Gapyong ng South Korea. Siya ang bumibit-bit rito at habang yung kanyang kakampi na dalawa ang nasa likuran. Victoria Sports, andyan naman ang mga Malaysia Pro, MPT, sila Corpus, Oranza. Siyempre, yung mga nasa likod nito nag-aabang yan sila at siyempre kailangan hindi yan sila magpapalikod rin para iwas. Simplangan rin yan para hindi sila madamay. Kung mga patiisan pa, tiyagaan, baga sa baga, kailangan hindi ka mauubusan yan dahil pagbalik sa lang finish line yun naman talaga ang mabigat dahil yung ahon ng New Clark. Ito kumalas na ito Team Gapyong ito naiwanan siya ng kanyang kakampi pero tiis lang talaga ang kailangan. Ito Chris forwarder ito dahil tapos na yung dito nag-aabang sila kaya syempre uwian na naman sila dahil finish line na naman ang ating aabangan kung matutuloy ba nung ating 8 dahil magandang palitan kanina at dalawang Derena ang nasa breakaway kaya abangan natin kung matutuloy ba nila at syempre meron tayong mga naiiwan dito pero hindi sila sumusuko dahil syempre naka-record yan yung oras mo at parang si Angelico Sipilayo ng ating Pangasinan ito. At ito may tinitingnan siya dito sa kanyang bike. Siguro na-flatan kaya ito dahil hindi siya masyado nakakasunod dahil siyempre marami. Kaya siyempre likod-likod lang tayo ang malagay. Meron tayong mga nakukuhanan rin. Kaya son makakapag-vlog tayo rito. Ito si Angelico Sipilayo nga ito. Ito medyo naiwanan siya. Yung harapan sa peloton natin. At ito may mga napag-iwanan. At ito yung ating 8 breakaway kasama ng si Havinyar.
Kumbaga dito ay medyo nag-iiwasan na sila dahil alam na malapit na sa finish line, kailangan meron kang diskarte dyan. Bing tiis kung tiis sila dito, napakainit ang panahon at nag-iinit na naman sila. Nandito si Nicole Pariha, Patrick Havinyar, Naslim Erickson, Mark Ryan Lago, kaya magandang abangan kung sino ang makakuha ng stage winner dahil syempre ang mga South Korea talagang kinokontrol lang nila kapag malapit na sa finish line, last 5 km, doon naman nila ibubuka yung grupo para mag-angatan. Syempre yung oras nun hindi mababawasan, kaya nananatili pa rin kay South Korea ang individual classification habang nandito pa rin siya sa harapan. Bit-bit pa rin niya hanggang sa pag-ahon. Paano na lang kaya kapag nag-drugi ang kanyang kakampi dyan sa harapan? At si Arking, grabe, napakatuloy. Ito si Corpus, bumubuga na siya rito dahil hindi na mainom yan dahil sa sobrang talagang init niyan. Kumbaga napakahirap talaga yung kanilang laban rin dito sa kanilang stage 5, pero nag-iinit din sila dahil gustong bumawi rin at kumuha ng mga stage winner yung hindi pa nakapodyum rin dahil lahat naman to sila gustong manalo, pero kailangan rin ay talagang panahon rin talaga. White big shot ito marami tayong mga kumakalas Chris forwarded ito. Medyo napapaatras na siya. Team Gapyong naiwanan at kasama rin dito si Ramon de la Cruz. Kaya kapag naiwanan ka dito si Roniel, ito bumibigay na sila dito pero ang mahalaga ay hindi ka dapat susuko. Dapat tiisin mo talaga yung sipa mo rin na makakatawid ka ng finish line dahil kapag sinanay mo yung sarili mo na hindi ka tatapos ng laro, malamang sa susunod ay hindi mo rin naman tatapusin. Kumaga marami lang nag-aabang sa pagbabalik ng Tour of Luzon 2025 dahil stage 8 nga. Sana mayroon pagkasunod nito dahil magandang abangan talaga. At yung ating 8 breakaway, masasagad na kay White Mix hanggang finish line. At nandito naman si Ramon, tinitiis niya rito, mukhang maganda tingnan yung bike ni Ryan Tugawin dahil ito medyo nagka-problem yung bike ni Ramon doon. Parang ayaw maghambyo at ito sila na tumutuloy pa rin at ito, mahirapan na itong dumikit dito si Idol ng Team Gapyong dyan. Dahil kapag bumitaw ka dito sa grupo, mapapagod ka rin talaga. Kaya kailangan mong tiisin sana. Tuloy-tuloy pa rin yung 8 breakaway at nasa harapan Patrick Pagtalunan at Joseph Habinyar ng Team Excellent Noodles. Nasa kanila na kaya ang makakuha ng stage winner at dahan-dahang biumanat. Ito si Joseph Habinyar, ang silent killer ng Team Excellent Noodles. Last 5 km, bumanat siya dito at nagkakabantayan na yung grupo kung sino ang habol rito sa solo breakaway Tour of Luzon 2025. Masasagad na kaya ni Joseph Habinyar dito yung kanyang breakaway dahil tinabi yung pinakita ni Joseph Habinyar dito sa kanilang stage 5 Tour of Luzon 2025 stage winner at hindi nga siya inabot ng ating grupo rin sa kanilang breakaway kanina dahil binanatan niya ng last 5 km dahil nagkakabantayan sila at ito ating champion stage winner Joseph Habinyar, ang silent killer. At ito naman yung second group, Carcueva at Mark Ryan Lago, Lizardo, hindi na lumimate, Nicole Pariha ng Team Victoria, Naslim at grupo na naman itong Vans Finis na naman sana kung inabot yung breakaway at si Ian tumakas na naman sana kay Aidan. Kung inabot yung ating breakaway, malamang baka mag 3-time stage winner itong si Ian na naman dahil napakalakas yung angat niya at iniwan si Aidan ron. Grabe talaga. Kapag mga Kamingaw Brothers, congrats sa lahat ng nanalo at ito yung ating stage winner Joseph Havinyar, ang ating stage 5 at young riders naman ito, best young rider, si Patrick Pagtalunan.